Ano na kaya ang nangyari kay Lofton? Naging MVP sa China pero babalik sa college sa Amerika? Warriors? Blockbuster trade? Risky? O tama para sa team? Hindi madalas na ang isang profesional na career sa basketball ay bumabalik sa kolehiyo, ngunit iyon mismo ang ginagawa ni Kenneth Lofton Jr. Inanunsyo ng former big man ng Memphis Grizzlies sa Instagram na siya ay babalik sa Louisiana Tech, ang paaralang unang naglagay sa kanya sa pambansang atensyon. Pumasok si Lofton sa NBA bilang isang undrafted free agent na may two-way contract sa Memphis noong 2022. Ang kanyang breakout moment ay dumating noong 2022-2023 season nang umiskor siya ng 42 points at kumuha ng 14 rebounds sa isang talo laban sa Oklahoma City Thunder. Iyon ang kanyang kauna-unahang career start at siya ang naging unang player sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 40 points at 10 rebounds sa kanyang debut start. Noon, tila may tsansa siyang magkaroon ng pangmatagalang papel sa Grizzlies, ngunit hindi iyon nagtagal dahil siya ay nai-waive sa sumunod na season. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng maiikling pananatili sa Philadelphia Sixers, Utah Jazz at Chicago Bulls. Sa kabuuan ng 45 games sa loob ng dalawang season, nagtala siya ng average na 4.8 points at 2 rebounds habang may shooting na 49.7% mula sa field. Tulad ng maraming nasa gilid ng NBA, nagtungo siya sa China kung saan pumirma siya sa Shanghai Sharks ng Chinese Basketball Association at doon niya ipinakita ang pinakamahusay na basketball ng kanyang career. Noong 2024-2025 CBA season, naging kahanga-hanga si Lofton na may average na 25.2 points, 12.6 rebounds at 6.5 assists bawat laro at ginawaran ng CBA MVP. Iyon ang dahilan kung bakit nakakagulat ang kanyang susunod na hakbang. Sa halip na samantalahin ang momentum upang habulin ang isa pang kontrata sa NBA o ipagpatuloy ang kanyang pagtakbo sa China, pinili ni Lofton na bumalik sa college basketball. Isang posibleng dahilan ay ang pagbaba ng kanyang performance ngayong season, kung saan may average siya na 11.7 points, 5.5 rebounds at 4.3 assists at nabawasan din ang kanyang playing time. Halos hindi na bumabalik sa kolehiyo ang mga players matapos makaranas ng NBA minutes, mga stints sa G League at maging ng International MVP Awards. Para sa marami, ang kolehiyo ay isang yugto lamang na kailangang lampasan, isang hakbang patungo sa mas malaking entablado. Ngunit sa kasong ito, ang desisyon ay hindi simpleng usapin ng agarang pagbabalik sa NBA. Sa halip, ito ay mas malalim, isang sinadyang pagre-reset ng sarili bilang isang player at bilang isang tao. Isa itong hindi pangkaraniwang landas sa modernong basketball, kung saan ang bilis ng progreso at pressure ng resulta ang kadalasang nangingibabaw. Ngunit si Kenneth Lofton Jr. ay hindi kailanman naging bahagi ng karaniwang kwento. Mula pa sa simula ng kanyang career, palagi niyang hinahamon ang mga inaasahan sa kanyang katawan, sa kanyang estilo ng laro at sa kanyang mga desisyon. Sa halip na sumunod sa tuwid at inaakalang tamang daan, pinili niyang bumalik sa pinanggalingan upang muling buuin ang kanyang pundasyon. Halos hindi na bumabalik sa kolehiyo ang mga players matapos makaranas ng NBA minutes, mga stints sa G League at maging ng International MVP Awards. Para sa marami, ang kolehiyo ay isang yugto lamang na kailangang lampasan, isang hakbang patungo sa mas malaking entablado. Ngunit sa kasong ito, ang desisyon ay hindi simpleng usapin ng agarang pagbabalik sa NBA. Sa halip, ito ay mas malalim, isang sinadyang pagre-reset ng sarili bilang isang player at bilang isang tao. Isa itong hindi pangkaraniwang landas sa modernong basketball, kung saan ang bilis ng progreso at pressure ng resulta ang kadalasang nangingibabaw. Ngunit si Kenneth Lofton Jr. ay hindi kailanman naging bahagi ng karaniwang kwento. Mula pa sa simula ng kanyang career, palagi niyang hinahamon ang mga inaasahan sa kanyang katawan, sa kanyang estilo ng laro at sa kanyang mga desisyon. Sa halip na sumunod sa tuwid at inaakalang tamang daan, pinili niyang bumalik sa pinanggalingan upang muling buuin ang kanyang pundasyon. Dito, may pagkakataon siyang muling paunlarin ang disiplina, kumpiyansa at pagmamahal sa laro, mga bagay na minsang natatabunan ng pressure ng profesional na mundo. Ito ay isang paalala na ang pag-unlad ay hindi laging pasulong sa mata ng iba, ngunit maaaring pasulong sa loob ng sarili. Kung ang landas na ito man ay magdala sa kanya pabalik sa NBA o magsilbing pagsasara ng isang natatanging kabanata sa sarili niyang mga termino, malinaw ang mensahe, ang mga karir ay hindi laging tuwid ang takbo. Sa kabilang balita,
Sa dami ng team na naglalaban para makuha ang kanyang serbisyo at dahil mahalagang konsiderasyon ang kanyang kalusugan, nananatiling hindi tiyak ang kinabukasan ni Anthony Davis. Umiinit ang mga negosasyon sa trade, ngunit ang magiging tagumpay nito ay nakadepende sa kung gaano kahusay mababalanse ang mga asset at kung matutugunan ang pangangailangan ng bawat teams. Ayon sa mga ulat, ikinonsidera ng Golden State Warriors ang pagkuha sa star ng Dallas Mavericks. Muli nilang sinuri ang antas ng kanilang interes noon. Bagamat matagal nang hinahangaan ng Warriors si AD, bihira silang mapunta sa posisyong makipagnegosasyon para sa isang kasunduang kapaki-pakinabang sa aspetong pinansyal at kompetitibo. Kung isasagawa ng Warriors ang isang mapanganib ngunit makatotohanang trade sa Mavs para makuha si Davis, hindi na makakalaro ni Stephen Curry ang isang dominanteng scoring big man. Ang Golden State Warriors ay tila isang team na madalas nababanggit sa iba't ibang trade rumors habang umiinit ang usapan ng mga trade sa buong liga. Ayon sa isang kamakailang ulat ni NBA insider Chris Haynes ng NBA on Prime, nais ng Warriors na makipag-deal gamit ang mga athletic center. Sinabi niya na hindi ganoon ka-interesado ang Dallas sa kung ano ang nasa libro ng Golden State, malamang kailangan pa nilang kumuha ng mas maraming asset o magsama ng isa pang team. Noong Sabado, nagdagdag si Haynes ng isa pang all-star level player sa listahan ng posibleng trade target ng Warriors bilang pagpapatuloy ng nauna niyang ulat. Ayon kay Haynes, ikinokonsidera ng Warriors na habulin si center Anthony Davis ng Dallas Mavericks. Dagdag pa niya, hindi raw gaanong interesado ang Mavericks sa maaaring i-offer ng Warriors kapalit niya. Ayon kay Haynes, kakailanganin ng Warriors na kumuha ng karagdagang asset o magsama ng ikatlong team sa trade upang makabuo ng katanggap-tanggap na package para kay AD. Duda ang Mavericks sa maaaring ihain na deal, ngunit patuloy na tinitingnan ng Warriors ang iba't ibang opsyon sa trade para makuha si Anthony Davis. Maaaring kailanganin ng isang ikatlong partido upang mapadali ang kontrata. Nag-aalinlangan ng Mavericks sa mga trade asset ng Warriors at hindi pa rin malinaw kung makakabuo ng isang praktikal na deal para sa kanya ng walang kasamang ikatlong teams. Mas lalong nagiging komplikado ang estratehiya dahil sa mga problema ng Atlanta dahil kailangan din nilang isaalang-alang ang mas malawak na epekto ng isang malaking pagbabago sa roster. Samantala, kabilang ang star player ng Warriors na si Jonathan Kuminga sa isang posibleng trade para kay Davis, ngunit kailangan ding maging handa ang pamunuan na isama si Draymond Green. Sa kabila ng lahat ng panganib at mga alalahanin sa injury, nananatiling isang napakalakas na two-way player si AD sa loob ng court. Sa kasalukuyan, siya ay sidelined dahil sa groin strain na muling nagbubukas ng mga tanong tungkol sa kanyang kinabukasan at kalusugan. Nagpakita ng interes ang Hawks, Raptors at Warriors at maaaring nais ng Atlanta na gumawa ng mga pagbabago sa roster sa gitna ng 5 sunod na pagkatalo. Kapag naging available siya sa Agosto ng susunod na taon, inaasahang hahanapin ni Davis ang isang malaking long-term na kontrata saan man siya mapunta. Nakapagtala siya ng 31 at 35 points sa mga laro bago ang kanyang pinakahuling injury noong araw ng Pasko laban sa Golden State. Nakakuha rin siya ng 14 o higit pang rebounds sa 3 sa huling 4 na laro. Noong nakaraang season, nag-shoot siya ng 51.6% mula sa field at 77.5% mula sa free throw line habang nag-average ng 24.7 points, 11.6 rebounds, 3.5 assists at 2.2 blocks.